what do you do when you have a relationship problem? Ginawa namin tong topic today. Ang unang reason namin to help so many of you writing us na pag may problema ka, ano ang pwedeng gawin? Pangalawa, yung away namin last week medyo hindi maganda. So, nag-decide din kami na to call one of our mentors. So, pinapunta kami sa bahay nila. I-share namin sa inyo later paano sila nakatulong sa problema naman namin relationally. Well, mention ko lang na when we have problems, normal talaga siya na ayaw mo siyang i-share kasi it's something negative. It's very easy to share something na positive or good things. So, pag may problema kayo, lalo na kung if it's in the relationship, mahirap siya i-open up kasi number one, nakakahiya. Lalo na pag ikaw yung mali, mas lalong nakakahiya to open it up to someone kasi magsasabi ka ng weakness mo. Ayaw nating mahuli pag may something negative tayong ginagawa. Instead of solving the problem, looking for a solution or opening up to other people, mas madali na magtago na lang para matapos yung problema. Hiding is one of the most common things na ginagawa. Another thing is, usually, mga problema natin na sa relationship, yung root niya, yung malaki, malalim. Masakit siya pag-usapan. So, marami sa atin, ayaw natin pumunta dun sa area na yun. Minsan, kami mga lalaki, hindi lahat we like to find solutions. Yung mga babae, napansin ko, maraming babae nagsasabi, ayoko ng solusyon. Gusto ko, pakinggan mo lang ako. Tapos kapag naka-vent na si babae, she feels better kahit walang solusyon. So, to give way to the women, Maricar will discuss yung pag may problema ka sa relationship, kailangan mo mag-vent. I think sa process ng healing ng isang babae, just tell me if you can relate with me. May side ako na yes, gusto ko ng solusyon. But first, gusto ko mag-vent. May gusto akong ilabas na tension. Gusto ko lang sabihin, ikwento, na hindi ako i-judge. Gusto ko lang na let me say my problem, let me pour out my emotion. Huwag mo muna akong blankahin kahit mali ako. Minsan, we have this side na we just need to let it out. Saka na tayo makakakalma. And then, mas makakaisip na tayo ng solusyon. I think built-in sa babae yon na gusto niya muna magkwento from A to Z kung anong feelings niya. Mas emotional kasi tayo It's nothing to be embarrassed about. But you have to be honest. Sabihin mo sa guy na, oy, wait ha. Alam mo, venting lang muna alam mo, to. ang nakakatulong sa atin, di ba? Minsan nagkakairitahan tayo dyan. Alam ba, may problema kami, di? Pag-usapan namin, ako, naka-mindset na ako sa lalaki. Anong solusyon? Si babae naman, I want to vent. Tapos kukontrahin ko yun. O di, away na tayo, di ba? Asking the question, do you want to vent out your feelings is very helpful. Shout out sa aking mga ka-vent na girlfriends. Iba din pag naglabas ang babae ng sama ng loob sa kapwa niyang girlfriends. Kasi mas naiintindihan nyo kasi same emotional level. It really helps us calm down kasi makikinig kami, makikiramay. Pero hindi rin manggagatong pag may maling sinasabi. Yun lang, walang judgment. And it helps us feel better. Venting can be healthy, pero please remember it's only temporary. So it does not solve your problem. Venting is not good kapag long-term siya. Be careful of certain people na gusto nating puntahan or naturally gusto nating sabihan kapag may problema tayo. Okay? Kasi minsan, pupunta tayo sa mga tao na they will encourage self-pity. Minsan, we like to have self-pity parties. Baka may magtanong sa inyo, ano yung tunog ng self-pity party? Example. Hindi, ito. Kuwari girl lalo ako. Kuwari girl siya. Mare! Oh, Umiyak grab. ako. Grabe yung asawa ko! Ako din, mas grabe nga asawa ko. Ito yung ginawa niya. Tapos mamaya may papasok na pangatlo. Na isa pa. Mas grabe siya. Yun ang self-pity party. Okay? Ibig sabihin ng self-pity party, meron kang self-pity, nakakaawa ko, akong biktima, wala akong mali, ang mali lagi asawa ko. Yes. And then usually, ang na-attract natin are similar people. Or, yung feeling na victim ka. So, if you go to people na ganyan, wala ka talaga makukuha solusyon. Medyo delikado kung dun ka pumunta for advice. Another thing na kailangan nating iwasan is yung mga friends na kapag meron tayong problem, they say, iinom mo na lang yan. Handaan natin sa alak. Yan, inuman na. Mag-inom na lang tayo pag may problema. Pag gising mo bukas, hindi naman nawala yung problema. Another thing is drugs. Wala rin tayo pupuntahan dyan. Suicide, mas lalong pangit kapag meron kang suicidal friend na i-encourage ka na, alam mo, parang wala nang meaning ata yung buhay nito. So, iwasan yun. And then, casual intimacy or
revenge. May kwento ata na parang nasaktan yung girl, Mm. boyfriend, girlfriend sila, hindi sila married. Sabi nung mga kaibigan ng girl sa kanya, alam mo, nasaktan ka sa boyfriend mo, halika, date ka sa iba. Mm. So para makagante, encourage nung kaibigan na you date somebody else. Yeah. So lalong nagkagulo yung relationships. Merong mga friends na yung intention nila is to make you feel better, pero ang way nila is paghihigante. Another thing is, pag may problema tayo, we like people na agree sa pananaw natin. Kami, we've learned, very important magkaroon ng kaibigan na hindi nag-a-agree lagi sa'yo. Kasi nakikita nila na merong kang ginagawang mali, kaya nag-react yung kalaban mo sa kabila. So that's very, very important.